Hi! Kamusta kayo? Ako nga pala ulit si Pete. Welcome to my vlog. This is Awit Kabalen. Beautiful day na naman para i-share ang aking experiences and life dito sa Australia. Pasensya na nga pala sa mga vlog ko. Hindi siya katulad ng mga ibang vlog na habang nasa labas sila, doon sila nakakapag-vlog. Kasi hindi pa ako ganun kagaling. Medyo nag-start pa lang tayo. Pero tinatry ko yung best ko na ma-involve yung vlog ko habang nasa labas ako para ma-share ko rin yung mga areas or yung mga magagandang places dito. Ang ginagawa ko na lang, kung napansin nyo, may mga videos ako na ini-insert throughout the vlog para ma-share ko sa inyo yung mga places na pinupuntahan ko dito. And yun nga, yung kanina na pinakita ko, yun yung Optus Stadium. Doon ginaganap yung mga malalaking leagues. Kaya very proud tayo na nung yung Philippines yung nakalaban ng Australian football team na Matildas, kinailangan pa nilang nirelocate doon yung event kasi masyadong marami yung mga mag-a-attend. So, including na yung mga Australian talaga and yung mga Filipino community dito. Ang kinailangan na capacity ng stadium is ganun kalaki. Kasi meron mga stadium dito na nasa 20,000 ang capacity. Whereas yung Optus Stadium, ang capacity niya nasa 60,000. For today, ang topic natin is paano ko ba pinrases yung aking skills assessment sa Engineers Australia. Since I'm engineer, so magpo-focus tayo ngayon more on dun sa paano ko inumpisahan, paano ko kinulate yung mga documents, ano yung mga ginawa ko para mas maging madali, and ano yung mga attachment or yung mga docs na kailangan nyo if magpapa-assess kayo kay Engineers Australia. Pero bago yan, gusto ko munang i-shoutout yung ating mga friends from the Philippines, especially sina Baron Jepo. And shoutout din sa mga mentors ko nga pala. Gusto ko kasi magpasalamat dun sa mga naging mentors ko. Unang-una kay Sir Bell. Siya yung unang nag-inspire sa akin para mag-migrate dito. Saka si Kelvin, nakilala ko siya sa Pinoy AU and Jamie. Tinulungan nila ako. Si Jamie, nakatulong ko siya dun sa pag-apply ng aking POI, lahat, everything under Engineers Australia, saka sa immigration. Nakausap ko siya, so nag-share kami ng info. Ngayon, nasa Melbourne na siya. Halos sabay kami nag-process ni Johnny. Pareho din kami naipit doon sa mga backlog dati. Si Kelvin naman, siya din siyang Filipino na engineer. From San Fernando, Pampanga siya. Si Kelvin, nag-share siya sa akin ng mga materials na magagamit sa pagre-review sa English exam or doon sa PTE. Bala ko din i-share yon sa mga susunod kong vlog or gagawa ko ng content para doon regarding naman sa PTE. So, hopefully, mapanood nyo rin yun. Shoutout din pala sa aking mabuting housemate, si Kuya Eli. So, right now, I'm staying with them, with his family. So, big shoutout sa kanila and big thanks. So, skills assessment. Ano ba itong skills assessment? Kung napanood niyo yung last vlog ko, nabanggit ko itong skills assessment na to. Ito kasing skills assessment, dito tinitingnan yung ating mga qualifications, yung mga ating mga work experience. Dito nila binebase kung yung qualifications mo and work experience mo ba from the Philippines is recognized siya dito sa Australia or pwede siyang i-assess as equivalent. Isang info na masishare ko sa skills assessment na minsan nalilito yung iba, yung skills assessment, ina-assess ka nila based dun sa natapos mo or yung sa profession mo. Katulad ko nga, I'm an electrical engineer. Nag-work ako syempre na in-practice ko yung aking engineering skills, knowledge. Kasi may mga ibang nagpapa-assess na parang hindi na o-honor yung kanilang work experience or hindi na re-recognize kasi minsan medyo nag-iiba ng path or medyo nadadivert yung naging work nila based doon sa natapos nila. Halimbawa, kung electrical engineer ka and then nag-work ka as a technician, ibang usapan yun. Kaya I highly suggest kung nagbabala kayong mag-migrate or magpa-assess, as much as possible, i-maintain nyo na yung profession na pinapractice nyo is naka-align siya dun sa natapos nyong degree or at least related siya. Halimbawa ako, nag-work din ako as an equipment engineer. Under pa rin sa electrical engineering, pagiging equipment engineer kasi na-apply ko pa rin yung knowledge ko as an engineer. Pag pinilap nyo na yung mga forms na kailangan i-submit kay Engineers Australia, mas ma-appreciate nyo yun kasi doon ipapakita nila na kung saan yung part nyo na-apply yung engineering skills nyo dun sa work nyo. So sa akin, sa aking skills assessment, ang
assessing body na tinatawag is si Engineers Australia. So si Engineers Australia, basically siya yung nag-a-assess ng mga documents, mga qualifications nyo to be recognized as an engineer dito sa Australia. So, sa pagpapa-assess, ano ba yung process, ano ba yung mga steps na kailangan natin gawin? So, sa lahat na nagtatanong sa akin sa mga nagpapa-assess sa Engineers Australia, lagi ko naman sinasabi na basahin nila yung MSA booklet and mag-take na agad sila ng English exam. Kasi pag tinignan nyo yung buong process, makikita nyo na bottom line, laging kailangan yung English exam. I suggest kung magpapa-assess kayo, mag-take na kayo ng English exam sa una. Kasi yung mga ibang documents naman is medyo matatagalan pa. Mas okay, mauna yung English exam. Para sa akin yun, preference ko yun, na ginawa ko at na-share ko rin sa mga ibang nagpa-assess din. And luckily naman, nakatulong naman dun sa iba. Yung MSA booklet, andun yung content ng step-by-step process kung paano yung gagawin sa pagpapa-assess kay Engineers Australia. May mga tinatawag tayong accords within dun sa booklet na yun. Pag sinabing accords, yun yung mga pathway na pwede mong i-take. Depende kung nasang bansa ka or kung saan ka natapos ng school. Kasi si Engineers Australia, meron siyang connections sa mga iba-ibang countries. Meron niyang Australian Recognized Qualifications, merong Dublin Accord, merong Sydney Accord, and merong Washington Accord. And yung isa, yung Other Recognized Qualifications. Yung nabanggit ko na unang apat, mostly sa mga bansa yan na equivalent yung curriculum or yung mga standards na ginagamit, like mga European countries. And then, tayo sa Philippines, yung mga nag-a-apply na mga engineers for assessment, doon tayo nakakategorize sa other recognized qualifications. It doesn't mean naman na mababa yung qualifications natin sa Philippines, but iba lang yung pina-follow kasi natin na standards. Kailangan mo mag-create ng account sa Engineers Australia. So, mag-login lang kayo dito sa Engineers Australia and then meron dyan create account. Create lang kayo ng account yan. And then, ipro-provide nyo or i-upload nyo dito yung mga documents regarding sa personal information nyo. Ipro-provide kayo ng passport size photo, IDs. Ang number one na ID is yung passport natin. And then, gagawa kayo ng resume or ng CV. Yung resume, meron siyang suggested na format kasi may part doon na kailangan mong i-indicate kung na-vacant ka sa job. Halimbawa, from company A to company B, nag-stop ka for 3 months, kailangan mong i-indicate na yung months na yun is vacant ka from job. Next is, i-define nyo kung saan kayong discipline ng engineering nakabilong. Say, like sa akin, I'm an electrical engineer. So, electrical engineering, nagpo-fall siya usually sa 2-333 11. Yun yung ANSCO code na tinatawag. I-check nyo yun sa skilled occupation list. Kung check nyo dun sa previous vlog na pag nag-check kayo ng skilled occupation list. Every occupation may ANSCO code na katumbas siya. So, kailangan nyo i-check yun. Then, yun yung i-indicate nyo sa application nyo kay Engineers Australia. Then, next yung mga documents nyo na related sa ating academics. Yun yung mga transcripts, yung diploma natin. And nga pala, kung hindi ka licensed sa Philippines, kasi sa atin may board exam, pwede ka mag-apply kahit hindi ka licensed engineer sa Philippines. Isang maganda yon na bagay sa pag-migrate sa Australia. So next, yung ating mga skill employment document, merong primary, merong secondary documents, which is ito yung mga yon. Normally, ito yung mga COE, yung mga payslip, yung ating mga tax returns, and yung iba SSS contributions. Yung sa COE, medyo tricky lang siya kasi kailangan nilang COE may certain format siya, which is makikita nyo dun sa MSA booklet. So yun. So yung COE na yun, o yung Certificate of Employment, yung mga details na hahanapin nila doon is yung unang-una is yung 5 specific functions na ginampanan nyo dun sa company na yon, at least 5. Kung meron kayong multiple na positions, kailangan ma-indicate din yun. And then yung inclusive dates na nag-work kayo dun sa company, kung ilang oras kayo per week. Ito yung unique dito sa hinihingi nila. Halimbawa, 8 hours a day kayong pumapasok and then 5 days a week kayo. Indicate lang naman nila doon or even different format siya as long as na makita doon full-time ba kayo or part-time kayo nag-work
And syempre, kailangan nakacertify siya ng HR or ng manager nyo from that company. Ang kagandahan lang, kung binigyan kayo ng soft copy, pwede nyo isubmit yun. Hindi siya kailangan na hard copy and then i-scan. Sa secondary documents naman, yung ITR natin, saka yung mga SSS contributions. Pwede rin yung payslips kung may copy pa kayo ng mas maganda. Yun yung sa option 1. Meron siyang option 2 kasi lalo na minsan hindi na natin ma-request sa previous company natin yung mga documents na yun. Ito yung option 2. Halos same siya, may konting discrepancy nga lang siya. So, i-check nyo na lang kung alin yung mas applicable. Pero I suggest, i-submit nyo yung sa option 1. Kung ako, yun yung ginawa ko. Wala naman akong naging problem or wala naman silang hininging additional na documents. Yung sa SSS contributions natin, okay lang yon na mag-login kayo sa website ng SSS. Tapos, screenshot nyo yung whole contributions nyo doon. Pwede yun, ina-accept nila yun. And then yung ITR, importante na kinikip nyo yung mga ITR nyo. Even soft copy lang ng ITR nyo. Ina-accept nila yun. Then next, yung sa report, meron tayong sinasubmit na Career Demonstration Report, tawag nila CDR. And yung CPD natin na minemaintain, which is same lang dun sa mga sinasubmit natin sa PRC pagka nag-renew tayo ng license. Ang only difference lang dito, hindi naman siya critical yung CPD, pero as much as possible, i-collate nyo yung mga na-take nyo na seminars, and dito included yung mga self-study, like kung nagbasa ka ng isang book, natapos mo yung isang book, or nag-self-study ka ng mga skills through videos, pwede nyong i-include yun dun sa CPD. Yung CDR naman, i-consist siya ng 3 career episode. So, ano ba yung mga laman ng career episode na yan? Sa isang career episode, meron siyang intro or introduction, meron siyang background, and then meron siyang tinatawag na personal engineering activity, and then meron siyang summary. Yung introduction, doon pwede nyong specify kung anong company, anong type ng company, kung saan ito located, kung ano yung population ng company na yun, and saan sila nagpo-focus na industry. Tapos, yung sa background naman, pwede nyo doon i-introduce yung mga duties nyo doon sa binigay sa inyo. And then doon sa personal engineering activity, isa sa ginawa ko sa CDR ko is nag-specify ako ng mga task ko na ginagawa, and then in-specify ko doon kung saan yung engineering knowledge ko is na-apply, like resolving ng mga design issues, pag-resolve ng mga issues sa equipment. So, ina-narrate nyo doon kung may na-solve kayong problem, kung meron kayong mga in-introduce na innovation or solutions dun sa process ng company or sa mga ginagawa dun sa work nyo. Kasi ginawa ko dun sa CDR ko, sa personal engineering activity, is yung in-indicate ko or in-specify ko yung mga steps kung paano mag-isolate ng machine. Kasi kailangan may i-follow kang specific process doon para ma-maintain din yung quality saka yung efficiency ng work na ginagawa. Plus, yung sa isang company ko naman, in-indicate ko doon kung ano yung naging problem dun sa design kasi naka-encounter kami ng design issue. So, ang ginawa ko, ni-resolve ko kasi yung issue by introducing another solution kung paano mako-comply yung requirement ng distribution utility plus nasusundan pa rin yung code natin and yung requirement din ng designer firm. Kasi kami yung builder that time. Yung iba, okay lang na indicate mo lang talaga kung ano yung nagiging trabaho mo doon kasi pagdating doon sa isang part na sinasubmit natin, which is yung summary statement. So sa summary statement, meron doon mga sections, for example, engineering controls or engineering process. I-indicate nyo lang doon kung anong part ng career episode nyo in-apply yung skill na yun or yung particular section na yun sa summary statement. Kung na-apply nyo siya sa career episode 1, 2, or pwede kayong mas maging specific kung anong part doon, ilalagay nyo lang siya doon sa table na yun. Kasi naka-table yun para siyang ganito. Sundan nyo lang yan. And bago ko makalimutan, yung nga palang English exam. So, nagpa-assess kayo kay Engineers Australia. Kasi sa attachment na hihingin na ni Engineers Australia is yung English exam. Kaya ganun kong masasabi na sa step 1, kailangan nyo yung English exam. Either PPN or IELTS or TOEFL. Kailangan nyo na yung prior pa kayo mag-assess kay Engineers. Ang kagandahan lang, kayo parang mas makakahanap. Hindi ang nakamali. Gusto nyo nakahanap nila IELTS na sa lahat ng subject. Kasi sa minimum, ang equivalent yung average tayo per subject. Yung iba, isip ko na kung pwede ba na iba yung sasagot ko yung sa test na iba rin yung sasagot ko dun sa UI. Kasi yung
nakuha mong score. And then pwede ka na lang mag-retake para mapataas mo yung score mo naman doon sa EOI or doon sa skill select. Kasi yun yung ginawa ng friend ko. Iba yung sinubmit niya kasi gusto niyang tumaas yung score niya doon sa EOI. Kaya nag-retake siya ng PTE. So, magkaiba yung binigay niya na exam. Kasi minsan, sa kagustuhan natin na masubmit na yung skills assessment, kahit mababa yung score, sinasubmit na nung iba. Nung ako, pwede ko na siyang isubmit yung IELTS na exam ko. Hindi ko lang siya ginawa kasi nag-iisip ba ako na kung pwede ba. So, yung sagot doon, pwedeng magkaiba yung isubmit mo na English exam doon sa skills assessment and doon sa skill select or EOI. Isa sa mga tips ko, yung soft copy, ina-accept siya ni Engineers Australia. So, huwag kayong magpa-hassle na kumuha ng certified true copy ng yung mga transcript. Yung sa akin, yung binigay nung nag-graduate ako sa school namin, in-scan ko lang yon kasi may sign naman yon and may stamp naman yon. Pwede pa siya or in-accept siya ni Engineers Australia. Tapos, yung format ng COE, pag nag-request kayo ng bagong COE sa company nyo, I suggest na ibigay nyo na kung ano yung mga details na hinihingi nyo or yung kailangan nyo. Nung in-email ko yung mga company, i-screenshot ko yung primary document na nakalagay dun sa MSA booklet, which is ito yon. I-screenshot ko mismo to and then in-indicate ko pa siya dun sa email ko kung ano yung mga details na kailangan i-reflect dun sa COE. And then yun nga, na gagamitin siya for skills assessment purposes kay Engineers Australia. Tapos yun, yung CDR assessment, hindi nyo naman kailangan masyado ng fast track and yung relative skills assessment para din makatipid kayo. Yung CDR assessment lang, okay na yun. And I suggest, huwag kayong maglipat-lipat ng company habang nagpa-process kayo kasi pwedeng mahirapan kayo sa pagsasubmit ng documents pag masyado kayong maraming company na nilipatan. Meron parang siyang minimum na number of months sa isang company. Kailangan natin maging maingat dito. Gaya ng paggawa natin ng thesis nung nasa college pa tayo. Kaya yung CDR, halimbawa yung sa akin, pagka may nag-request, gawin nyo lang siyang pattern. Pwede nyo siyang i-rearrange, i-rephrase, pero yun nga, as much as possible, gawin nyo siya from scratch. Then, fina-follow nyo lang yung mga certain patterns. Kung paano. So, anyway, yung experiences natin, sigurado naman na unique yung bawat isa. After nag-gather lahat ng attach nyo yun and then ma-require siya ng payment. O sa schedule of payment, ito yung mga fees natin. Yung last na check ko is nasa $850 yung papa-assess ng CDR. I suggest na mag-prepare din kayo ng credit card to easen yung process ng pag-pay. And kakailanganin nyo din yun kapag nag-lodge na kayo ng visa, which is mas malaki na yung babayaran nyo na fee. So that's it mga kabalen, yun yung vlog natin ngayon. Sana makatulong sa mga fellow Filipinos natin na gusto mag-migrate dito, especially sa mga engineers. If may question kayo, please feel free to send a message sa Facebook page ko or sa YouTube channel ko. Mag-comment lang kayo doon and sasagutin natin yan hanggat kaya. Even yung mga materials, kung kailangan nyo ng yung sa CDR, pwede kong i-share yung CDR ko para gawin nyo lang pattern. Trivia time! So, gaya ng pinamis ko, meron lagi tayong trivia every vlog. Did you know na isa sa mga hobby ng mga Australians is yung pagka-camping? As a matter of fact, na-record last March 2019 na merong 54.5 million na nag-camp in a single year. So kung mag-migrate kayo sa Australia, get ready na ma-involve kayo or maging hobby nyo rin yung pagka-camp.